Lalaki sugatan sa pananaga sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Tatlong sugatan sa aksidente sa bayan ng Tantangan van ng DepEd Sultan Kudarat sa aksidente. At approval at trust rating sa isang survey, TESDA nanguna. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 6, taon 2024. Lalaki sugatan sa pananaga sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Narito ang ula. Pinaghahanap na ngayon ng pulisya sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang lalaking sospek sa nangyaring pananaga alas 10:00 ng gabi sa sitio Bob Midtungog, bayan ng Senator Ninoy Aquino, ika-4 ng Abril taong kasalukuyan. Sa kopya ng spot report mula sa tanggapan ng Sultan Kudarat Provincial Police Office, dumulog sa himpilan ng Senator Ninoy Aquino Municipal Police Station ang kapatid ng biktima upang isumbong ang nangyaring pananaga sa kanyang kapatid. Sa isinagawang investigasyon ng investigador, kinilala ang biktima na si Johnny Mandao Gamboa, 40 taong gulang, may asawa, habang ang sospek ay kinilalang si Kudarat Sasa, 31 taong gulang, may asawa at pawang naninirahan sa sitio Bob Midtungog, bayan ng Senator Ninoy Aquino. Napag-alaman sa isinagawang investigasyon bandang alas 7 ng gabi noong ika-4 ng Abril, taong kasalukuyan, ang biktima kasama ang sospek at iba pang kaibigan ay nagkainuman sa bahay ng kapatid ng sospek. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang inuman ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa na nagtulak sa sospek para tagain ang biktima. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa likod, leeg, kaliwang mukha at kanang bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa pananaga, kaya't agad itong isinugod sa pagamutan. Mabilis na tumakas ang sospek patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang nangyaring pananaga. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Tatlong sugatan sa aksidente sa bayan ng Tantangan van ng DepEd Sultan Kudarat sa aksidente. Narito ang ula. Isang aksidente ang nangyari sa bahagi ng San Felipe, bayan ng Tantangan, lalawigan ng South Cotabato kahapon ng hapon. Ika-5 ng Abril taong kasalukuyan na kinasasangkutan ng isang DepEd Sultan Kudarat van at kotse na may RN emblem sa harap. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang naturang van ay mula sa lungsod ng Tacurong na minamaneho ni Cadet Jimboy at nag-overtake sa isang tricycle habang bumabaybay patungong lungsod ng Coronadal. Dahil dito, nakabanggaan nito ang kasalubong na kotse mula sa kabilang linya ng lula ng mag-asawa na galing naman ng lungsod ng Coronadal. Ayon sa driver ng van, may susunduin lamang itong mga guro sa isang event center sa lungsod ng Coronadal at aminado itong siya ang naging dahilan ng aksidente. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng van habang ang mag-asawa ang isinugod naman sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Wala namang may naiulat na patay sa naturang aksidente. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, approval at trust rating sa isang survey, TESDA nanguna. Narito ang ula. Most approved at trusted government agency ngayon ang TESDA sa bansa. Ito ay ayon sa survey na isinaga ng Publicus Asia Incorporated.
Ayon sa Pahayag 2024 First Quarter Survey, ang TESDA ang most approved at trusted government agency na may approval na 71% at trust rating na 59%. Sa approval rating, pumangalawa sa TESDA ang AFP na may 67%, pantay naman sa ikatatlo ang BSP, DOST at DSWD na nakuha ng 62%, nasa ikaapat ang CHED na may 61% at ikalima naman ang DepEd. Habang sa trust rating, kasunod ng TESDA ang AFP na may 55%, nasa ikatatlo ang DepEd na may 50%, ikaapat naman ang BSP at CHED na may 49%, at nasa ikalima ang DOST na may 48%. Nagpasalamat naman ang TESDA sa naging resulta ng survey at maging sa mamamayan na patuloy na nagtitiwala sa kanila. Ang TESDA ay pinamunuan ngayon ni Director General Suharto T. Mangudadato na dating kinatawan at gobernador ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Ama naman siya ng kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Sultan Kudarat na si Governor Dato Pax Ali S. Mangudadato. At ang may bahay naman niya ang gobernador ng Maguindanao del Sur na si Governor Bay Mariam S. Mangudadato. Bumuhos naman ang mga pagbati mula sa mga pinuno ng lalawigan, bayan at lungsod at mga mamamayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat sa maayos na pamamahala ni Director General Mangudadato sa naturang sangay ng pamahalaan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.